So mga Kogs, ito yung side ni Boy Tapang kung ano talaga ang nangyari. No? Pakinggan natin itong side ni Boy Tapang. Wag tayong isa lang side ang pakinggan natin. Pakinggan natin itong side ni Boy Tapang para malaman natin kung ano ang katotohanan, ano talaga ang nangyari sa kanila. No? So pakinggan natin yung video ni Boy Tapang. Play video. Go na. Okay, kasama po natin ngayon si Ronnie Swan or mas kilala na si Boy Tapang. No? Sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka-custody dito sa Alcoy Police. Sir, Boy Tapang sir, pwede ano mo sir? Masaysay mo sir kung anong nangyari talaga sir kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes sir, okay, magsalita mo na ako ng concern about sa side ko. Ang dami kong narinig na balita sir, sabi ng mga dumadalo sa akin, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko kung ano yung totoong buong story. So basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi Pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So di mo ma-expect na tama yung sasabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka ano sir, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagnakaw ako, addict ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats! Kasi nasa perfect na relationship kayo. Kung nag-away kayo, natural lang yan. Kung nag-away kayo, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Wala kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita, napaka ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya sir. Walang bugbog na nangyari sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 300,000 kasi lahat nasira talaga. Mga TV namin, binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko habang ako, tinitignan ko siya sa pagsira niya mga gamit, tumakbo sa kwarto. Tinignan ko siya, parang nangaasar ba, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. Sige, ganun, papakulong kita, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit yung mama ko na ba't daming sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-away sa mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, sabi ko mag-report ka doon kasi hindi mo nakatakot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari sir. Walang bugbugan na nangyari. Tapos nag-report siya dito, nang papunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin dito sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa pulis na uwi na tayo. Yung pagkasabi niya sa pulis na uwi na kami, wala na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi piling paglaruan. Napasok ako sa kulungan, nagbabantay siya sa akin 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako. Nagbabantay ka sa akin, nagmamakawa ka. Nagmamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako. Wala eh, may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema namin sir. Away mag-partner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kumbaga, dapat tutukan natin na problema. Hindi itong problema ko eh. Dapat problema sa addict, problema sa magnanakaw, problema sa rapist. Mga ganyang problema ba? Ito, away partner lang. Napakalit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, kunti pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So yun sir, nag-away talaga. Okay kami sa partner ko. So wala kaming problema. Sadyang nakulong lang talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na
urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. Kaya sa mga mag-partner dyan, masabi ko lang talaga sa inyo, yung experience namin ngayon na kaya nga nag-private relationship lang kami sir na pag nag-away kayo, agad pwede pang pag-usapan, wag agad-agad na sumugod sa pulis. Kasi kung ganun mangyari, magka-okay naman pala kayo dahil nadala lang sa init, kontrolado ng galit, magka-okay kayo, wala na, siyempre may batas, kulong kayo lang dalawa magsasakripisyo. So yan guys, ito malaking lesson to sa atin ha. Lalo-lalo na sa mga mahilig mang-bash dyan. So pakinggan nyo muna ang both side bago kayo mag-isip kung anong nagsasabi nyo sa social media, no? Kasi hindi nyo alam kung anong totoong nangyari. Yung isang side lang na napakinggan natin, yung side ni Boy Tapang, hindi natin napakinggan. Ito ngayon, ito pala ngayon ang totoong nangyari. Ito yung storya niya. Diba? So wala na nadamage na natin yung isang tao. Diba? Kasi hindi muna natin pinakinggan yung side niya. So ito, lesson learned ito sa atin ha. Huwag tayong palos-dalos na mag-comment na ganyan kasama yung isang tao na hindi natin alam kung anong totoong storya. Diba? That's all.